Sa nakaraang video ay natapos tayo kung saan ay nagsalita si Yeonjuka, at sinabi na ayon sa kanya ay sinasabi nito na ang mga anak ng Namgang clan ay ngayon ay nasa labis na kapahamakan. Kaya naman ay kung ganun ay kailangan niyang magtungo sa kanila sa lalong madaling panahon, matapos ay binalaan niya ito na kung nais siyang pigilan nito, ay papaslangan niya siya gamit ang kanyang buong lakas. Nang dahil sa malakas na pagsabog sa kinaroroonan ng ating bida kasama ng 100-headed demonic kings, ay masayang napasabi naman ang isa sa di kalayuan na mukhang tapos na ang naganap na labanan sa pagitan ng dalawa, kaya naman ay bago pa kuhanin ng duwag na si Wong Jae-gui ang lahat ng kasiyahan, ay magtutungo na siya sa lugar na iyon upang makita ang pagmumuka ng isang Yeonjuka. Sa kinaroroonan naman ng ating bida, ay dahil sa pagkamatay ng ilan sa mga 10-headed demonic soldier, ay ang mga ito ay sabay-sabay na nagsipagbago ng kanilang mga anyo bilang mga halimaw. Sa nangyari ay namamangha naman sa nakikitang ito ang 100-headed demonic king, at napasabi sa kanyang isip na ayon sa kanyang narinig na kapag ang mga 10-headed soldier ay nagawang mamatay, ay ang mga ito ay nagpapalit ng kanilang mga anyo bilang mga halimaw, at tunay nga ang bagay na iyon. At kahit ang kanilang sect master ay hindi sinabi ang katotohanan na ito sa kanilang mga 100-headed demonic kings. Sabi pa nito na marahil ay maaaring ang anyong ito ay ang sekreto sa transcendent power ng mga 100-headed demonic kings, nang bigla naman siyang sinabihan ni Yeonjuka na noon at maging sa ngayon ay palagi pa din siya nitong ginagalit, at kung noon ay pinalagpas lamang niya siya, ay ngayon ay hindi na. Kaya naman ay nag-umpisa na itong magpalabas ng kanyang malakas na aura. Kaya naman ang magawang sumugod ng mga ito sa kinaroroonan ng ating bida, ay sinabi nito sa 100-headed demonic kings na ipapakita niya sa kanya kung ano ang mangyayari kapag ginalit siya. Matapos ay mabilis na kumilos si Yeonjuka, at gamit ang kanyang 9 Heavens Master Sword second phase, Unbound Earth Technique, ay matagumpay niyang napagpira-piraso ang mga kasamahan nito na nagbagong anyo bilang mga halimaw. Sa nakitang iyon naman ng dalawang kasama ng ating bida, ay hindi sila makapaniwala, dahil sa nagawa nitong paslangin ang napakadaming mga halimaw gamit lamang ang isang pag-atake. Dagdag pa ng isa na alam niya na tunay na mayroon itong malahalimaw na lakas, ngunit ang ganitong kapangyarihan ay mas nakakatakot kumpara sa lahat ng kanyang mga nakita, at napapatanong na kung ang batang ito ba ay hindi pa nagpapamalas ng kanyang buong lakas hanggang ngayon. Nang matapos naman ang ating bida sa pagharap sa mga ito, ay tinawag naman niya ang dalawa at tinatanong kung bakit nakatayo pa din sila at nakatulala ng matagal, dahil kailangan nilang mabilis na magpatuloy sa kanilang pupuntahan at samahan ang mga nag-aabang na puwersa ng Bandit Union. Sa nangyari ay agad naman na humingi ng paumanhin ang dalawa at sinabi na magpapatuloy na sila sa kanilang misyon gaya ng kung anong napag-usapan. Nang bigla naman na nagtanong ang 100-headed demonic king na kung sino ang may sabi na maaari silang makaalis, at mukhang minamaliit siya nito dahil sa nangyari sa kanilang laban 3 taon na ang nakakalipas, ngunit ngayong araw ay ipapakita niya dito ang tunay na takot na hatid ng isang 100-headed demonic king ng Dark Spectral Sect. Matapos na umatake nito ay galit niyang sinabi na walang ni isa sa kanila ang magagawang makaalis sa lugar na ito ng buhay, ngunit nang tatama na ito sa dalawang kasama ng ating bida, ay mabilis naman niyang winasak ito, at sinabi na kung nagtatanong siya na kung sino ang nagsabi, ay siya mismo at inuutusan niya ang mga ito. Sa nangyari ay nagulat naman dito ang 100-headed demonic king dahil sa bilis na taglay nito. At napapatanong kung sa papaanong nagawa nitong mapawalang bisa ang kanyang pag-atake sa ganong klase ng distansya. Matapos ay sinabihan naman siya ni Yeonjuka na ngayon ay masyado pa siyang abala, kaya naman ay kailangan nitong umalis sa kanyang dadaanan, o ang mamatay sa kanyang harapan, at kailangan niyang mamili sa dalawang iyon. Tinuwanan naman siya nito at sinabi na masyado pa ding mayabang ang ating bida gaya ng dati. Matapos ay nagpalabas ito ng malakas na aura at sinabi na noong nakaharap niya ito ay wala siyang sapat na oras para kaharapin siya, ngunit ang sitwasyon ngayon ay ibang-iba na, dahil sisiguraduhin niya na ipaparanas niya dito ang takot na hatid ng 100-headed demonic king. Sa kinaroroonan naman ng kanyang mga kasama, ay patuloy pa din ang ginagawa ng mga miyembro ng Radiance Manor sa pag-atake sa kanila,
kaya naman matapos na umiwas ni Namgang Qian sa pag-atake, ay sa isip nito ay napapasabi siya na sa ganitong kalagayan, ay maaaring maubos ang kanyang lakas. Nang bigla naman siyang sinabihan ng isa na mukhang hindi pa din ito sineseryoso ang kanilang labanan, at kung sakaling mapaslang niya siya ng ganito lamang, at kahit magtagumpay siya sa kanyang nais na paghihiganti, ay hindi siya nakakaramdam ng kahit na anong kasiyahan, kaya naman ay tinanong nito si Namgang Qian na kung nasaan na ang kakayahan ng taong nagawang makaputol ng kanyang braso, at kung gaano pa ba katagal ang gagawin niyang mga pag-iwas sa kanya. Sinabihan naman sila nito na umaakto lamang silang matatapang dahil sa lamang ang mga ito pagdating sa bilang, at kung hindi sila magbabagong anyo bilang mga halimaw, ay kanina pa sana niya nagawang tanggalan sila ng kanilang mga ulo. Nang bigla naman siyang tinawag ng kanyang kapatid at sinabi na kung tatagal pa ang ganitong sitwasyon, ay mas magiging mapanganib na ito para sa kanila, dahil sa mas marami ang mga kalaban kumpara sa kanilang inaasahan. Bukod pa doon ay ang iba sa mga ito ay mga nasa level na ng 10-headed demonic soldier, kaya naman ay mayroong limitasyon kung hanggang kailan lamang nila magagawang makatagal sa mga ito. Sabi pa nito na sa kabilang banda sa kinaroroonan ni Yonjuka, ay nakakasigurado siya na nasa kaparehas lamang din nilang sitwasyon, at masyado pa silang malayo sa kanilang napag-usapan na tagpuan, at kahit pa maramdaman ng mga puwersa ng Bandit Union ang kanilang nagiging sitwasyon at magtungo sa kanila upang sumuporta, ay magiging huli na. Matapos ay inako nito ang lahat at sinabi na ito ay ang kanyang pagkakamali, dahil sa hindi nito inasahan na ang dalawang cult ng Dark Spectral Sect ay magagawang magsanib puwersa, kaya naman ay nailagay niya ang lahat sa alanganin. Sinabihan naman siya ni Namgang Qian na kahit pa siya ay ang tinatawag na Lovely Mind Reader, ay sa papaano naman niya magagawang mahulaan ang lahat ng mga mangyayari, kaya naman gaya ng kanyang nasabi, na sa kalagayan nilang ito, ay malamang sa mapapaslang silang lahat, kaya naman ay kung ito ang kaso ay may tanging isang paraan lamang. Matapos ay sinabi ni Namgang Qian na ang tanging paraan ay ang wasakin ang pagkakapalibot ng mga ito sa kanila, at personal na tawagin ang puwersa ng Bandit Union para sa karagdagang suporta, kaya naman sinabi nito na gagawa siya ng paraan, kaya naman ay ang lahat ay sumunod sa kanya. Pero bago yan, ay nais ko muna kayong ipakilala sa isang investment site na kung saan ay kikita ka ng passive income sa loob ng 60 araw. Sa halagang 300 ay maaari ka ng magkaroon ng passive income na 126, at ito ay sa loob ng 2 buwan, araw-araw, safe, legit, kayang ito at subok na subok ko na mismo, paldo garantisado, kaya naman kesa ipang scatter mo yan bakit hindi mo na lang i-invest, sure 10 times pa ang panalo, kaya naman kung interesado ka ay ilalagay ko na lang sa description at comment section ng link. Maraming salamat. Matapos ay agad naman na nagsagawa ito ng malakas na pag-atake, at ito ay ang Endless Blue Sky Sword 5th Phase, Full Moon Slash. Matapos ay sabay-sabay naman na binigyan nito ng pag-atake ang lahat ng nakaharang sa kanilang dadaanan, kaya naman ay sinabihan nito ang lahat na ito na ang kanilang pagkakataon, kaya naman ay kailangan na mabilis na tumakas na sila sa lugar na ito. Sa nangyari ay napaisip naman dito ang kanyang kapatid, ganun na din ang isa pang babae na si Lady Jean, at si Yanggak naman ay napasabi sa labis na paghanga sa ginawa nito na walang duda na ito talaga ang tagapagmana ng Namgang Clan. Matapos ay malakas na sinabi ni Yanggak sa mga kasamahan nito, na ito na ang hinihintay nilang pagkakataon, kaya naman ay mabilis na silang kumilos paalis sa lugar. Napasabi naman ng isa na kahit pa magawa nilang makalayo ay nasa kamay pa din sila ng kanilang Dark Spectral Sect, kaya naman habang papasunod ay galit nitong sinabi na kung ang nais talaga nila ay ang mamatay, ay wala na siyang ibang pagpipilian kung hindi ang ibigay ito sa kanila. Nang bigla naman itong natigilan, dahil sa biglaan na lamang na hinarangan siya ni Namgang Qian, at tinatanong na kung saan ito pupunta dahil sa siya ang kanyang kalaban. Sa nangyari ay masaya naman na sinabi nito na mukhang isasakripisyo nito ang kanyang buhay para lamang sa kanyang mga kasamahan, at labis na naantig ang kanyang puso para sa bagay na iyon, subalit isa iyong kahangalan, dahil ang kagubatan na ito ay napapalibutan na ng mga puwersa ng kanilang Dark Spectral Sect. Nang bigla naman siyang inatake ni Namgang yon mula sa kanyang likudan, at nagawang mapatalsik mula sa dikalayuan, sa nangyari ay napatanong naman si Namgang Qian na kung bakit pa ito nagbalik.
Sinagot naman siya nito at sinabi na para sa kanya na kalabanan ito ng mag-isa ay hindi niya magagawa dahil sa napakadami ng mga makakalaban niya dito. Kaya naman kung magagawa nilang mapatagal ito dito, ay ang matandang si Shim Yanggak kasama na si Lady Jing, ay magagawa nilang makapagtawag ng karagdagang puwersa na mula sa Bandit Union, at ito na lamang ang kanilang pinakamagandang magagawa upang masigurado ang kaligtasan ng lahat. Dahil doon ay nagpasalamat naman si Namgang Chian sa kanyang kapatid, at sinabi na gumaan ng kaunti ang kanyang pakiramdam dahil sa pagbalik nito. Nang bigla naman silang tinanong ni Yanggak na kung hindi ba sila sasama sa kanila. Dahil hindi nila magagawang iwanan ang kanilang mga kasama at tumakas sa lugar na ito nang sila-sila lamang. Masaya naman siyang sinagot ni Namgang Chian at sinabi na hindi pag-iwan ang gagawin nila dahil sa isa itong estratehiya ng pag-atres upang magawang makahingi ng tulong mula sa puwersa ng Bandit Union sa ganito kadelikadong sitwasyon. Kaya naman ay hindi ba ang pinakamahusay na ipadala ay ang taong mahusay pagdating sa lightened body technique, dahil kahit pa ang mga ibang dark spectral sect ay magawa silang habulin, ay gamit ang kakayahan ng isang Shim Yanggak, ay magagawa niyang mapagtagumpayan ito. Sabi pa nito na para sa kanilang lahat na mabuhay, ay ito ang pinakamahusay na desisyon na kanilang gagawin, nang bigla naman siyang tinawag ni Namgang yon at sinabi na wag na itong mabahala sa lugar na ito, at dalhin na lamang ng mabilis sa abot ng kanyang makakaya ang puwersa ng mga Bandit Union, bukod doon ay malaki ang tiwala nila sa kanyang kakayahan na maidala sa lugar na ito ang inaasahan nilang tulong. Dahil dito ay agad naman niyang tinawag si Lady Jean at sinabi na kailangan na nilang magmadali, na agad naman itong sinang-ayunan, kaya naman habang papaalis ay napasabi na lamang ito na maghintay lamang sila ng kaunting sandali pa, dahil babalik sila ng bitbit ang tulong na kanilang inaasahan, at kahit pa mawasak ang kanyang buong katawan, ay gagawin niya ang lahat at wala na siyang pakialam pa sa bagay na iyon. Kung nais mo na masubaybayan ang mainit-init na kabanata ay i-open lang ang notification bell pagkatapos mo na mag-subscribe.